Binabati ko po kayo ng magandang araw. Ang unang lagi nating pinag-uusapan, ang pinakamaiinit na issue ng bayan. Ito na nga, fake news daw si Roque ayon kay Panelo. Ano bang nangyayari dito sa ha? Ay alam niyo mga kabunyog mga kababayan. Ah, ang gulo-gulo na ng ang bansa nating ito. At alam naman natin kung sinong nagpapagulo. Ang nagpapagulo ay itong mga unitives na to. Ang Duterte, ang Marcos Romualdez at ang Duterte magulo. Sa loob ng Marcos ng Romualdez magulo. Sa loob din ng Duterte magulo. Sa loob ng mga spokesperson ni Duterte, yung mga taong malalapit sa kanya, ang gulo rin. Ang Kamara at ang Senado, ang gulo. Hindi mo na maintindihan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos sisisihin tayo ng mga maka-Duterte at maka-Marcos. Oy, Inzo, ikaw ang pagulo. Ano tayo naging pagulo? Sila ang gumagawa ng kaguluhan. Ang gulo-gulo nila, oh. Oh. Nung isang araw, diniscuss ko to. Napanood nyo siguro. Sabi ni Roque, tinawagan daw siya ng dating presidente. Ano? Hindi daw siya nakatulog. Bakit? Tinawagan daw siya na posible siyang hulihin. May bali-balita siyang aarestuhin na siya. O yun, galing kay Roque yung ano na yun. Balita na yun. Hindi naman natin gawa-gawa lang yun. Ay ngayon, pinabulaanan niya ni Panelo. Sabi ni Panelo, hindi totoo yan. Anong sabi ni Roque? Sinong tumawag sa kanya? Si Duterte. Anong sabi ni Panelo? Sabi naman ni Panelo, tinawagan niya daw si Duterte, tinanong kung nag-usap ba sila ni Roque at sinabi niya ba kay Roque na posible nang arestuhin siya. Sabi daw din ito Duterte sa kanya, hindi, wala, hindi ako tumawag. Ay, awang ko. Kumbaga mga kabunyog, ano bang nangyayari sa mga ito? Ang gulo-gulo nyo. Si PRRD mismo ang punong dulo ng kaguluhan ito. Panoorin nyo na muna yung balita, saka po ako magbibigay pa ng reaksyon. Ipinaaresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Pero fake news daw yan, sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang ipinaaresto na si Digong. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman niya ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang nalaman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ng posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. April 2003, nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao.
Sinigundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command. Itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, lumabas yung balita. Kaya lang, itong si Panelo, kinonfirma kay Duterte. O sabi dito, tinawagan ko si former or PRRD. Ang sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Sa madaling sabi, fake news. Ano ba sa tingin nyo ang totoo dito? Kung mga kabunyog, mga kababayan, ang tingin ko dito, tumawag talaga si Duterte kay Roque. Tumawag talaga si Duterte kay Roque. Ako sa tingin ko lang ganitong opinion ko dyan. Kaya lang, hindi yun intensyon na ipaalam sa publiko. Kasi nakakahiya na lalabas na si Duterte ay praning o tarantana. Di ba? Di ba mga kabunyog? Kasi hindi naman sasabihin ni Roque yun. Hindi sasabihin ni Roque yun na tumawag sa akin si Tatay Digong. Tatay nila yan eh. Hindi sasabihin ni Roque yung gano'n na tumawag sa akin si Tatay Digong. Hindi niya sasabihin yun kung hindi talaga tumawag sa kanya. Public niya yun na sinabi. Kaya lang, hindi ine-expect ni Duterte na ikikwento yan ni Roque. Ay masyadong matabil si Roque. Hindi dapat sinasa publiko yung information na yun. Kasi lalabas doon, pinapakita doon sa publiko na takot na siya, taranta na siya. Kasi gabing-gabi tumawag siya kay Roque. Ibig sabihin yan, humihingi siya ng kung pwede, kung totoong aarestuhin siya, baka kaya kaagad na kumilos ni Roque. Pwedeng kung inaresto siya nung gabi, kinaumagahan, dapat nandun kaagad siya. Parang pinapahanda. Alam niyo sa aming mga abogado, mga kabunyog, mayroong mga ganon. Ibig sabihin, kumbaga tinatawagan ako ng kliyente ko, lalo na kung may banta na sa kanya na pwede siyang arestuhin. Attorney, may tunog-tunog ako, aarestuhin na ako ngayon. Ganon talaga yun. Pero ang problema kay Roque, i-denibles niya. Isiniwalat niya sa publiko. Ay di lumalabas, hindi na nakakatulong si Digong. So hindi fake news yung sinabi ni Roque na tumawag sa kanya si Digong. Hindi yon. Sa tingin ko, hindi magkikwento ng ganun si Roque. Hindi magkikwento si Roque ng ganun. Kaya lang, hindi niya dapat kwininto yun eh. Kasi lalabas na si Digong ay praning at tarantana. Di ba? Yun ang lalabas dun eh. So ito, nagda-damage control na lang dito sila Panelo at Duterte. Kailangang i-deny ni Duterte na tumawag siya kay Roque. Tama ka, attorney. Para sa akin, hindi fake ang sinabi ni Roque kasi masila na info yun. Lalo pat nating presidente si Digong. Nagda-damage control sila. Kasi nakakahiya kay Digong yun eh. Imagine niyo, tarantana pala si Digong. Di ba? Yun ang ayaw niyang image na lumabas. Sa kanya, wala sa aking problema yan. Di ba laging sinasabi ni Duterte, di arestuhin niyo ako. Wala naman sa aking problema yan. Di ba? Kaya lang, yung pagsasabi na yan ni Duterte, na sige, arestuhin niyo ako, wala sa aking problema yan. Pero ang totoo, taranta siya. At ang pagpapakita na taranta siya, bali-balita pa lang na may galaw ang military doon sa Davao, tumawag na siya kay Roque. Normal po yan sa isang kliyente, lalo na matanda na si Duterte kahit abogado siya, kailangan niyang may mag-assist sa kanyang lawyer. Kung hinuli siya nung gabi, kinaumagahan, dapat mayroon ng lawyer na mag-a-assist sa kanya. Si Roque, yung sa tingin niya pwede mag-assist sa kanya. Parang dito, pinapahanda si Roque. Pinapahanda. Kaya lang, hindi dapat linabas ni Roque yun. Kasi kahiya-hiya kay Duterte yun eh. Yung yabang niya pala na hindi siya takot maaresto. Yung pala, gabing-gabi tumawag siya. Tapos fake news din naman pala yung aarestuhin siya. Ang nangyari pala, pumunta si AFP Chief of Staff Bronner doon sa Davao, nagbisita sa kampo doon. Kaya naka-red alert ang military doon. Yun eh, di ba? Yan yung kaya ito ngayon, sumagot si Roque. Anong sagot ni Roque dito sa sinabi ni Panelo? Dininay ba ni Roque? Hindi.
Hindi niya pwedeng sabihin na, hindi, tinawagan talaga ako ni ex-president. Hindi. Kasi alam na ni Roque na nagda-damage control. Alam na ni Roque na si Panelo ang maglalabas na hindi totoong tumawag siya. Wag na siyang mag-deny, wag na siyang kumontra. Kasi nasira na si Duterte dun sa ginawa ni Roque. Yan ang nangyayari dyan. Ano sa tingin niyo mga kabunyog? Ayaw ni Digong na mabahiran ng kanyang image na matapang. Doon sa kwento ni Roque, lumabas. Parang matatakutin pala si Duterte. Natataranta na pala, di ba? Yan yung nangyayari dyan. Ngayon, alam na rin ni Roque yan na nagalit siguro si Digong. Nagalit si Digong. Kaya magda-damage control si Panelo. Ano ang damage control ni Panelo? Di-deny niya na tumawag si Duterte kay Roque. Ngayon, anong sagot ni Roque? Hindi na siya nag-counter uli. Kaya sinabi niya na lang, may source ako. Pinerified ko yung source ko. Ano yung sources niya? Sabi niya, ang sources niya, iba-ibang sources. Kahit na nga daw si Trillanes, nagkumpirma talaga na posibleng arestuhin na si Duterte. So, ang sources niya ngayon, hindi na si Digong. Dati, ang source niya si Digong. Sabi niya, tumawag sa kanya si Digong. Ngayon, iba na ang version niya. Ang version niya, hindi fake news ang sinabi niya. Alin ang hindi fake news? Na-aarestuhin na posibleng arestuhin na si Duterte. Kaya lang, sa pagkakataong ito, hindi niya na binanggit na ang source niya, si Digong mismo, na tumawag sa kanya. Bakit? Kasi nga, lumabas na weak si Digong. Taranta pala siya, takot pala siya. Hindi ganun ang image na pinuproject ni Digong. Diba? Kaya si Panelo ngayon nagda-damage control. Yan ang nangyayari dyan. Sa totoo lang, aminin nyo na kasi, Duterte. Alam niya yan, minumonitor niya. Posible talaga, anumang oras, anumang araw, posible siyang arestuhin. Kaya, out na siya eh. Ngayon, naghahanda talaga siya. Nung nangyari talaga doon, maraming military, naka-red alert ang military ng Davao. Hindi alam kung ano. Biglang dumating doon si Browner. Di syempre, bakit pupunta doon si Browner? Emergency, wala man lang pasabi in advance. Di inisip na ngayon ng mga task force Davao, baka arestuhin na si Duterte. Tinawagan si Duterte. Si Duterte naman, tumawag kay Roque. Di ba? Tumawag kay Roque. Bakit? Nag-anticipate siya. Para kung huhulihin talaga siya, may abogado kaagad na mga karespondi sa kanya. Si Roque yun. Ang problema kay Roque, nilabas sa media. Kumbaga, sinira ni Roque. Kaya ngayon, hindi man buwagin ang Task Force Davao, hindi man buwagin yung Task Force Davao, pero mayroon sila na dyan natutunugan na galaw-galaw sa loob ng Task Force Davao. Kaya, kumbaga, linoloyalty check na ni Lila Browner ang Task Force Davao. Kahit hindi buwagin yan, minumonitor na nila yan. At siguro, winawarningan na rin yung Task Force Davao na huwag kayong makikialam dito sa mga init ng politika o tensyon ng politika. Lalo na yung away ni Duterte at ni Romualdez at saka ni Marcos. Kasi kapag nangyari yan, baka buwagin kayo. Baka. Siguro, winarningan yun. Winarningan yung Task Force Davao. Kasi, yun eh, sa mga nangyayari talagang sa mga nangyayari talagang ito, ganun talaga ang gagawin nila Browner dyan. Naaalarma siyempre sila. Ang isa pa nga, yung mga appointees ni Digong na nandyan pa sa gabinete ni Marcos, mayroon ding memong linabas, di ba? May loyalty check din sa mga appointees ng presidente. Pinapasubmit ng kanilang mga personal information at saka performance. Lahat ngayon naglo-loyalty check. Anong ibig sabihin yan? Natataranta rin si Marcos. Magpapasiguro din siya. Itong si Digong din, nagpapasiguro din. Nagpapasiguro din si Digong. Kaya lahat sila pasiguruhan. Lahat sila pasiguruhan. Wala na silang tiwala sa isa't isa eh. Okay po, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.